Sa video ito ay atin naman pag-uusapan ang mga puno na hindi dapat lumaki sa ating bakuran. Oo, ang mga punong kahoy ay maaaring magdagdag ng kagandahan at halaga sa isang tanawin sa bahay kung nagtatanim ka ng tamang species at makahanap ng tamang lugar para sa mga ito. Kaya naman, narito ang 13 puno na ayaw mong itanim sa bakuran ng bahay. Number 1, Kalyar Fir. Ang Kalyar Fir ay may magagandang puting bulaklak sa tagsibol at mga burgundy na mga dahon sa taglagas. Ang problema ay, ang struktura ng pagsasanga ay likas na mahina, na nagiging sanhi ng lahat ng uri ng pinsala sa bagyo sa mga lugar na may hangin, snow or yellow. Gayon din ang Kalyar Fir at pinakakaraniwang cultivar na Bradford ay itinuturing na nakakapinsala o hindi kaakit-akit na puno sa maraming mga estado. Number 2, Siberian Elm. Ang Siberian Elm ay isang mabilis na lumalago at agresibong puno na kayang itolerate ang lahat ng mga uri ng mahirap na lumalagong mga kondisyon. Ngunit, ito ay makalat ang mga muto mismo sa buong lugar at frankly, hindi ito kaakit-akit na punong kahoy. Ang Siberian Elm ay mahina rin na kahoy at madaling kapitan ng pinsala mula sa bagyo at yelo. Number 3, Tree of Heaven. Ang puno ng langit ay ang sikat na punong tumutubo sa Brooklyn. Ito ang isang import na pest na makalat, magulo, hindi ka nais-nais at hindi angkop sa mga tanawin sa bahay. Ito ang mga buto mismo sa paligid at mas masahol pa, nagbibigay ito ng isang chemical upang patayin ang mga nakikipagkompetensya ng mga halaman na ginagawang mahirap mag-landscape sa paligid. Number 4, Weeping Willow. Ang Weeping Willow ay isang magandang puno kapag nakikita sa kahabaan ng baybayin. Ngunit napakalaki at makalat sa pangkaraniwang tanawin ng tahanan. Idagdag sa katotohanan na ang mga ugat ay pumupunta sa lahat ng dako dahil sa paghahanap ng tubig, lalo na may problemang malapit sa mga septic system at mga sewer pipes, at makikita mo kung bakit kailangan itong manatili na lamang sa tabi ng tubig at malayo sa iyong bakuran. Number 5, Staghorn Sumac. Ang Staghorn Sumac ay isang kamag-anak ng poison ivy at nagiging sanhi ng mga allergy reaction sa maraming tao, ngunit hindi sa lahat. Ito ay medyo kaakit-akit sa taglagas kapag lumabas ang kulay, ngunit ang mga ugat nito ay patuloy na naglalabas ng mga bagong usbong. Kaya bago mo malaman, nakakuha ka na ng isang kolonya ng mga Staghorn Sumac, giving your skin the willies. Number 6, Mulberry. Ang mulberry ang isang makalat na puno na hindi mo nais na kahit saan malapit sa iyong driveway, walkway, porch, deck, patio, pool. Okay, diretso na tayo sa puntong hindi mo na naisin ang punong ito sa iyong bakuran. Yun lamang po at period. Lahat ng nadidikitan kasi ng prutas nito ay nalalagyan ng mantsa. Oo, nakakain ng prutas. Rather is bland. At ang mga ibon ay nakakakuha ng karamihan sa mga ito at pagkatapos ay mag-iiwan ng mga dumi sa iyong kotse. Madali ring lumalaki ang mga prutas mula sa mga binhi, kaya't walang alinlangang marami kang damo na aalisin sa darating na taon. Number 7, Ginkgo. Ang ginkgo ay isang mahusay na uri ng puno na mayroon sa iyong bakuran kung lalaki ito. Lumalaki ito sa isang mabagal hanggang sa katamtaman na tulin at may magandang arkitektura, magagandang mga dahon ng fall, iwasan ang pagtatanim ng isang babaeng ginkgo sa iyong bakuran. Gayunpaman, dahil lalaglag nito ang makalat na prutas sa taglagas, may kaunting amoy na tulad ng suka kapag nagsisimula itong mabulok. 8. Ash. Ang ash ay isang mahusay na puno ng maraming magagandang katangian. It's tough, mabilis na lumalaki at may magagandang kulay ng taglagas. Ngunit winawasak ng emerald ash borer ang populasyon ng mga puno ng ash. So maliban na lang kung nais mong magbayad para magkaroon ng inoculated ang iyong puno tuwing 2 taon. Maaari ka ring sumama sa ibang lahi na mortal peril. Number 9, Cottonwood.
Ang cottonwood ay isang kamangha-manghang nakakamanghang puno kapag ito ay tumatanda. Ngunit ang mga ugat nito ay maaring maging problema sa paligid ng pundasyon ng bahay at inilalabas nito ang mga buto ng cottony sa huli sa tagsibol. Maaring nakakainis, maging istorbo kung masakop nila ang iyong screen ng bintana. Makalat din ang puno, patuloy na naglalaglag ng mga dahon at tumitikit. Itala ang isang ito kasama ang weeping willow, isang mainam na puno sa bansa o sa isang daanan ng tubig, ngunit hindi kinakailangan sa iyong bakuran. 10. Black Locust. Ang black locust ay isang mabilis na lumalagong punong kahoy na may mababangong puting bulaklak. Ang kahoy ay mabigat and holds a lot of fuel value. Kaya't magandang puno ito na mayroon sa paligid kung kailangan mo ng panggatong. Ngunit ito ay malutong at may matalas na mga tinik. Gayon din ang black locust tends to seed itself na medyo marami. Bilang isang resulta, ang punong ito ay madalas na isang pest at itinuturing na hindi kaakit-akit sa ilang mga lugar. Number 11. Leyland Cypress. Ang Leyland Cypress ay magbibigay sa iyo ng kahanga-hangang sukat sa isang maikling panahon. At makapal at parating berde, maraming mga tao ay gusto ang abilidad nito na nagbibigay ng privacy. Sa kasamaang palad, sa lalang madaling panahon ito ay nagiging masyadong napakalaki nito para sa karamihan ng mga landscape sa bahay. Ito rin ay madalas kapitan ng pinsala mula sa hangin, sakit at pagkauhaw. Number 12. Russian Olives. Ang Russian Olives ay matigas, medyo matigas, nangangahulugang hindi mo ito mapapatay. Sa piling puting mga dahon na maaring hindi tulad ng isang masamang bagay, ngunit ang isang olive ng Russia ay isang astig. Ang prutas ay kinakain ng mga ibon at ipinamamahagi sa malayo at malawakan. Pagkatapos sa mga puno ay sumisibol ang makapal na dumadagsa sa iba pang mga halaman. Putuli ng mga ito at patuloy pa rin silang sisibol na ginagawa silang isang hindi kaakit-akit na panggulo na hindi dapat ibenta o itanim. 13. Norway Maple. Ang Norway Maple ay isang labis na inilalaan noong 60s bilang isang puno ng kalye na nagtukoy ng sakit na elm ng Dutch, ang population ng American elm. Ito ay isang magandang punong kahoy na may magandang mga dahon ng fall, ngunit ang Norway ay naghahanda ng self-seed kahit saan hanggang sa maging isang pest. Ang heavy shades at mababaw na mga ugat ay imposible na lumaki ang anupaman sa ilalim ng mga ito. Kaya't ang landscaping ay isang tunay na hamon. So yan lamang po ang ilan sa mga puno na medyo hindi mo na naisin na itanim sa iyong bakuran. Pero it depends pa rin sa inyo yan. At usually yung mga puno na ito ay hindi naman pangkaraniwan sa Pilipinas. Kung nasa ibang bansa ka, siguro na tumutubo ito, depende sa iyo kung pipiliin mo silang patubuin. Other than that, wala naman silang masamang epekto sa ating kalusugan. Bukod sa makalat lang sila at madali lang din silang masira yung iba dahil sa bagyo, sa hangin. So medyo delikado rin yun kung nasa malapit sa bahay mo, lalo na kung lumalaki na yung mga puno. But then again, depende pa rin po sa inyo yan kung ano yung gusto nyong itanim. Na isi-share lang natin ang mga ito. Total, na uso naman ngayon ang paghahalaman ngayong panahon ng pandemic. So good luck na lang po sa atin. Panaginip tungkol sa pagnanakaw ng pera. Maaring ipahiwatig ang paggawa ng anumang kinakailangan upang mahuwa ang iyong nais. Panaginip na nanakawan ka. Ito ay maaaring magpahiwatig ng ilang negativity na iyong kinikimkim, tulad ng mga negatibong kaisipan at laging inaasahan ang pinakamasama. Ang ganitong pag-iisip ay nagpapaliit ng iyong tiwala sa sarili at pananalik sa iyong mga kakayahan. At yan ang ilan sa ating mga panaginip tungkol sa pera, mga kahulugan at interpretasyon. Pero paalala lamang po, ito ay mga gabay lamang. Walang sino man sa atin ang makakapagsabi ng mga tunay na mangyayari or magaganap sa atin. Dati ang aking buhay
beauty ko'y nililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa isa shop, gaganda ang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa isa shop, mundo'y magiging makulay. So pick and pack, shop till you drop. Sa isa shop, gaganda ang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa isa shop, mundo'y magiging makulay. Mundo'y magiging makulay.